Dahil nga wala namang nag-comment kung anong automation ang gusto nila, ako na lang ang pipili. Gagawa tayo ngayon ng AI Travel Assistant gamit ang N8N at OpenAI. Yes, AI na babasahin ang calendar mo to check your next travel date, titingnan ang weather sa pupuntahan mo, at magre-recommend pa ng kainan for dinner. Kasi nga, usually hindi naman kasama ang dinner sa ating mga itinerary when traveling. So ito nga pala, ay part 1 pa lang kung paano kong binuo yung buong AI Travel Assistant. In this part, ituturo ko sa inyo kung paano i-connect ang Google Calendar sa N8N, paano gumawa ng OpenAI key para gamitin ito sa N8N, at paano mag-setup ng AI agent na ready mag-travel. Okay, step 1, punta lang tayo sa console.cloud.google.com. And then from there, gawa lang tayo ng bagong project natin. New project, pangalanan lang natin to ng N8N Travel Agent. Then let's create. Once created na yung project, select mo na yung project. From there, ang unang-una natin gagawin ay pumunta sa API services para i-activate natin si Google Calendar API. And then, enable API. Hanapin nga lang natin si Google Calendar. And then, click mo lang yung Google Calendar API and enable it. From there, kailangan natin i-set up muna ang ating OAuth consent screen. Let's get started. Pangalanan lang natin to ng N8N Travel Agent. And then, kunin mo lang kung ano yung gusto mong email support and then next lang. After that, hindi mo pwedeng piliin yung internal kasi pang organization account lang yan. So, no choice tayo kundi to choose external and then hit next. For contact information, lagay lang ulit natin dyan yung email natin, then hit next, and then agree lang tayo, and then let's continue and create. Pag okay na, kailangan muna nating i-activate kung ano yung pwedeng i-access ng ating API. So, from data access, mag-add lang tayo dito ng scope. And just look for Google Calendar. Once makita mo yan, ang pipiliin mo lang ay yung merong dulo na OAuth Calendar. Kasi gusto natin na magkaroon siya ng full control sa calendar natin for future use, like if we want to create the schedule automatically and everything. But for now, ang gagamitin lang natin talaga siya is to pull the data. Scroll down ka lang and then click update. Sa baba, hit save. Punta naman tayo sa clients para gumawa ng ating credential. And then let's create a client. From here, ang kailangan lang natin ay web app. And then, papangalanan ulit natin siya. Kagaya lang kanina, N8N Travel Agent. And then, dito na natin kailangan yung URI redirect. So, saan ba natin kukunin to? Yan, nasa N8N na nga tayo. Gawa tayo ng bagong workflow. And then, mag-add muna tayo ng trigger. After that, i-add natin si Google Calendar. Ang kailangan natin ngayon is just get an event. Gawa lang tayo ng bagong credentials. I'll just name it Cheros Calendar. So makikita nyo, ito yung redirect URL na kailangan natin. Click mo lang yan, and then paste mo dito. Once na paste mo na yan, create ka lang. Once created, ang kailangan mo lang ay yung client ID. Paste mo nga siya. After that, kailangan mo yung client secret, and then i-paste mo rin siya. By the way, huwag ka muna magsa-sign in kasi kailangan nating i-add yung email natin para ma-authenticate natin siya. Punta ka lang sa Audience and then lagay mo lang yung email mo and then hit save. Once naka-save na, pwede ka na mag-sign in with Google. Select mo lang yung account mo. Mag-continue ka lang dito. Select all mo lang yan and then continue para ma-allow si N8N na ma-access yung Google Calendar mo. Then it will tell you that the connection is successful. From here, ang kailangan lang natin gawin sa resources ay select event. Sa operation is get many. And then, kailangan natin kunin is yung calendar natin. After that, pwede nating i-limit para hindi ganun kalaki yung babasahin ng AI natin. I would say 5 events would be enough. And then, ang kukunin niya is after, meaning from now, up to 1 week. So this is the default and I'm happy with that. Pwede nyo naman baguhin to, depende kung ganong kahaba yung gusto nyo. So let's try executing this node. So nakita nyo nga na na-pull na niya yung sample flight natin na ginawa. After nga nito ay maglalagay lang ako ng aggregate node. So, ang gagawin lang nitong aggregate node is to convert all data into a single list. So, I will just name it events. Makita nyo, pag in-execute natin siya, ay ilalagay niya into single holder lahat ng result. So, bakit ba natin ginagawa yon? So, kung makita nyo, ang output ng click ay 1 item. While yung calendar natin, merong 2 items. Kung hindi natin i-aggregate ang results, ang mangyayari ay 2 times ipaprocess ng ating next node here, which will be the AI agent, yung mga result ng calendar. What we really want is isang beses lang basahin ng AI lahat ng events para ma-determine niya kailan ba yung next flight. Having said that, gawin na nga natin ang ating AI node. So from here, kailangan nga natin ng chat model, which our chat model will be OpenAI.
So, paano nga bang gumawa ng credential sa OpenAI account? So, all you need to do is go to platform.openai.com and then hit enter. So, from there, gawa lang kayo ng account and then on the settings part, punta lang kayo sa API keys, create new key and then lagyan nyo lang ng pangalan, NA10 Travel Agent and then create kayo ng secret key. Then, balik tayo sa NA10 and then add credentials lang kayo. From there, i-paste nyo lang yung API key nyo, then pangalanan lang natin siya. Then makikita nyo na successfully connected na siya. By the way, kailangan nyo nga palang magdagdag ng credit dito para gumana si OpenAI. As you can see, naglagay ako ng $10 credit to test it at ang nagastos ko pa lang ay $0.06. Once connected na si OpenAI, ang pipiliin nga natin dito ay si 3.5 Turbo which I found is smart enough to handle this kind of task. Balik na tayo sa AI agent natin. What we need here is to click expression dahil nga ibibigay natin sa kanya yung mga parameters na babasahin niya. Lakihan lang natin by clicking this button. At first part, sabihin natin na helpful AI assistant siya and below are my schedules. From there, i-drag na lang natin lahat ng events. So makikita nyo sa baba, ang pinapakita niya ay puro object. So you don't need to be expert in JavaScript, you can ask ChatGPT. But for me, medyo may background ako sa JavaScript. Ang gagawin ko lang dyan ay convert ko siya from JSON string. Makikita nyo naman na pag nag-type kayo ng .2, bibigyan niya kayo ng mga option. So I just know the JSON string will convert it to the exact data na inilabas ng aggregate node. It will be helpful to give it the today date. Today is. And then another function inside NA10 is to give directly the date. I'll just do 2 curly bracket, $sign, and then hit now. And then pag clinic nga natin yan, makikita nyo sa baba, pinakita na niya na yun yung date. So sinabi nga natin sa kanya na ang step-by-step instruction before generating output is as follow. So syempre gusto muna natin na i-analyze niya yung schedule and tingnan niya kung ano yung next upcoming flight. Para yung flight lang yung titingnan niya, hindi yung meetings or other event na nasa calendar natin. So ito nga yung mga kailangan natin para sa next steps natin to get the coordinate, weather forecast at mag-suggest siya ng restaurants. So sinabi lang natin sa kanya na extract yung airline number, flight number, departure and arrival time, departure and destination airport, and of course the date of flight. After that, kailangan niyang i-determine yung city and country of the flight destination. So mahalaga nga na ibigay natin sa kanya yung gusto nating output. Like here, sinabi ko sa kanya na your final output should include the flight details. So sinabi ko sa kanya dyan yung airline, yung flight number, yung route, also the flight date, departure airport, and destination airport. So hanggang dyan muna yung papa-output natin sa kanya and we will add as we continue with the other tools. Now, we can test our AI agent. Balik lang tayo sa kanya, back, and then save lang natin para hindi mawala. Now, we can just execute workflow. Lakihan lang natin. Para makita natin yung output niya na mas maayos, pwede tayo pumunta dito sa OpenAI node and then makikita natin na mabuti yung output na binigay niya. So ayan na nga, binigay niya yung flight detail summary. Ang airline natin ay Cebu Pacific. Flight number is 5J143, gawa-gawa ko lang. Ang ating route is from Manila to Boracay at 10 a.m. to 12 p.m. yung arrival natin. Ang flight date ay sa 19. And then, makikita natin ang departure airport ay Ninoy Aquino International Airport, Pasay City, Metro Manila at ang destination natin ay Boracay Airport, Malay, Aklan, Philippines. So hanggang dyan nga muna yung first part. By the way, kung gusto mong i-download itong buong workflow para ma-import mo agad sa NA10 mo, check mo yung link ko sa bio or caption. Libre lang siya. Pero kung gusto mo kong ibili ng kape, bakit hindi? Salamat in advance. So next time nga, gagawa na tayo ng mga tools para kay AI. Para magamit niya to get the coordinates, to get the weather forecast, and also to find restaurants para sa dinner spots. Kung gusto mo matuto pa ng automation gamit sa N8N and all, i-like mo na to and i-follow mo na rin ako. So see you on part 2, Lakwacheros. Tandaan, less manual work, more lakwatsa.